Yung mga eswela sa chinelas yan. And dapat nasa edge siya. Edge, edge, edge. Kita mo na? Yan. And then, gagawa ka ng, ito hawak mo siya na parang ballpen. Letter C, baliktad na C, smiley, or sad. Tandaan niyo, ballpen, hindi siya yung umiikot na ganyan, or ginagalitan niyo. Kasi some of you, ganun ang iniikot ito, no? It's wrong. Nasa labas. So, kumbaga, ang tumatama lang ay yung very, very, 9. So, ito yung o'clock, gawa tayo ng 2:30. Almost 3 o'clock. 2:30 lang. So, ano yung 2:30? Yan lang yung 2:30. Right? And 9:30. So, kailangan o'clock siya. Ibig ko sabihin, magtatagpo sila sa gitna. Kasi ibang student ko, ganito sila mag-fill out. Student ko na lang lagi binabanggit ko kunwari. Para ano. Ganyan. Yung iba kasi ganyan. So, hindi sila nagtagpo. No, that's wrong. Meron namang iba na o'clock na, pero ginawang 5 o'clock. Malalanta na yung bulaklak. Yung petals. Ayan. So, sinunod din yung sinabi ko na triangle. Pero wala nang petal na natira. Kasi kinur na lahat. Other side, ipit, roll down, then remove. So, you have your curl sa taas. Okay, next is wiring. 26. White wire ang gamit natin. We don't use green kasi yung green bumabakat. Nakikita yung wire na yun. So, hindi magandang tingnan. So, always use white. And gauge number 26 ang gamit natin. Remember, ang gauge number, the higher the number, the thinner the wire. The lower the number, the thicker the wire is. Yes. Or hook. Yeah. So, hawakan niyo siya na parang yung hook na kaganyan. Dart. Sino ditong left-handed? Good, wala. Ay, si Jen. Okay, so ang wire mo ay left hand. Pag titignan niyo itong thumb and middle finger ng ganito. Yung parang nagkakahiyaan. Hindi ganyan. Ha? Ganito. Yung parang nagkakahiyaan. Na hindi sila yung nakadikit. Parang nagkakahiyaan lang. Pero nafe-feel niyo yung bawat isa, tama? Na parang may spark lang ganun. Yan. Pero hindi yan. Gusto mo dito. For example, this one, no? Yan, may pressure yan. Didikit siya sa finger ko. Okay? Pero pag walang pressure, pag binuksan ko to, mamulog siya. And mapapansin niyo nag-iwan ng mark yung fingers ko. Pag pawisan yung kamay niyo, for sure dumikit na dito. And hindi rin po, mali rin po yung nakahiga siyang ganyan. Kasi pag nakahiga siya dito, ito-transfer niyo lahat yung one ng hands niyo sa petal niyo. Okay? Then, hawakan niyo siya in between your finger, just like this. Then, ipapasok mo yung ulo. A few millimeters lang, ha? 1, 2, 3. Stop. And you open. Then, kakapain mo yung dulo ng wire. Kung nasaan yung ulo. 1, 2, 3. Stop. Open again. Kakapain mo ulit kung nasaan yung ulo. 1, 2, 3. Stop and open. Kapa. 1, 2, 3. Open. Kapa. 1, 2, 3. Open. So, 3, 4. Makikita niyo walang lumabas na wire. Nasa loob lang. And then, hindi ko siya talaga yung binaburst ng sobra kasi gusto ko yung malapot-lapot na siya. Sorry, thinning out pa yun. And then curl. And then wire. Now, the easiest way for you to do this is to close your eyes habang pinapasok yung ulo. So, ipapasok ko na yung ulo. Ayan, naramdaman ko pumasok na yung ulo. Ibibigit ko na yung mata ko at papakiramdaman ko yung unti-unti pagpasok ng ulo. Ayan. Sige pa. Pasok mo pa. Ayan, sige. Sagad mo pa. Ayan. Kasi sa kulata nyo for ganache. No need to put in the freezer or chiller, ha? Kasi ano lang, saglit lang yan. Kasi pansinin nyo kanina, hindi ko siya talaga minalt ng todo melting. Pansinin nyo na kahit ano. And then, pakitort nyo po ito, ha? Tort means yung papantayan. But since medyo manipis yung cake na rin, next. So you're seeing me, bare hand, I'm not even using gloves. Because first and foremost, as I've said, I am a professional pastry chef and we do not wear gloves. I'm sorry, but that's real too. Not unless you are working into something na or nagpapakitang gilas kayo sa mga baladiya, the health and sanitation. Whereas sa amin, wala. We have to take care of your hands very much. Madali kayo magpapasma, magka-carpal tunnel, whatever, pagka-gloves kayo ng gloves. Okay? So dapat sanay kayo na laging mayat-maya, nabilis ang kamay, nagsasalita, so nagbugas. Kasi that's how we take care of your hand. Kaya kahit sina Gordon Ramsay, si Reynolds, hindi yung makikita na nag-gloves sa mga yun. Kasi hindi talaga. Kahit sina Martha Stewart, di ba? Nakikita niyo ba na sina Julia Usher, nag-gloves hindi. Hindi sila nag-gloves kasi hindi talaga maaari. Especially pag nagkumandan ka. Kasi mag-iiwan ka ng mga markings kapag ka may gloves ka. No? So, kailangan may sense of touch yung natin. Pero dapat, hindi naman yung kung saan sa kamuhawa kapag gumagawa niyo. So, make sure that tayo na maingat ka pa rin. Take care pa rin. Editing colors, this is only for demo purposes. This is not how I do it personally. Sa akin, 3 layers. Okay? 3 layers for 1614. Pero since ito yung available natin sa cake, so we'll do this way na. Kasi tatanggalin nyo pa rin yung area na yan. Kasi kakain ng chocolate yan eh. Kaya ako, kahit flat na yan, yung cake ko, inaano ko pa rin. Tinutort ko pa rin siya. Pero marami kasi talaga sa ating mga Pinoy na nagkukulipot, so good na din daw yun. Or hindi nila alam na mas kumakain yun ng icing or ng chocolate. Pero kung wala naman yung icing nila, lalo na kapag ka sponsored.
Di ba? Wala tayong labas mga sponsor din. Pamigay na nila yung mga cake nila, yung magagawa natin. Sila libre, tayo hindi, bumibili. Ganyan, ang gagawin nila. So, nakikita pa yung ginaka-cake nila. Okay? So, cake board, tapos sila ko ng cling wrap. So, ito yung ginamit ko. Ganyan siya. Tapos, hindi rin yung, kaya, yung iba kasi turntable, ay turntable. Pero sila yung gumaganan. Hindi tiniturn yung hinahawakan siya, hinaharangan. Siya yung gumaganan. Hindi po, itaturn ko rin to. Lalo na pag sa soft icing. Actually, sa soft icing, ang bilis eh. Mga 2 ikot lang tapos na dapat siya. Pagka soft icing. Pagka ganache, konti lang dito later, mapapasin niyo. Hayaan niyo na umikot yung turntable niya. Yung consistency niya. Right? Yun yung isa sa secret doon. Then, ganito na dapat yung consistency. Ganito siya ka-thick. This is enough to cover 8x4 more. Yung leftover pa ng konti. Yung iba 1 kilo. 500 grams lang naman. Pero ang 6x4 lang ako, so half lang ang kailangan ko. Pero, well, ganun sila eh. Although gusto ko mag-ituro yung isang paraan, ay naman nila na taasan yung price nila. Kasi yung gano'n, mas mahal yun eh, yung 3 layers. Kasi yung 3 layers, mas marami kang feelings sa ilalagay. No? E pag ito, isang layer nga lang naman. Diba? So anyway, my purpose is only to do a sharp edge ganache for you. Walang iipit ko dito. Kaya nga layo sa cake. Oo, wala kasi next eh. Wala akong ipapalitada, no? Lakas kasi yung air ko, nagtigas na siya. Hindi rin dahil. Talaga, 1 kilo to 1 cup na siya. 1 kilo to 1 cup. Diba? Halos tapos na kagad. Tingnan pa natin ng konti, pwede naman. Kung gusto yung mas kapalan pa yan. Pero ako kasi, as long as smooth na siya, wala na siya masyadong bako-bako, yun naman kasi ang purpose ni ganache. No? Ang bigyan tayo ng smooth base sa cake niyo. Para pag naglagay ka ng fondant ninyo, okay na siya. Hindi na yung masyadong kakapalan. Tapos na to actually guys, that's it. Yun lang yun. Ano, papabudol pa ba? Bibili ba ka ng bubos-bubos? Hindi. Cake natin. And by the time na mag-set na yan ng konti, pwede mo na itong paglagan and you're good to go. Hindi mo na kailangan. Diba? Which is usually nangyayari. Did you get the technique? If you do this, mas malaki tipid. Ano na yung ano dyan na? Yun na yun. Ano yung gumawa niya? Ano na yung pagsasabi ng mga... Ganun pa yung technique? Yes. Ba't yung naturo sa akin dito sa barin? Floral tape. And regarding floral tape pala, mas prefer natin na gumamit ng white. Kasi marami na kayong mga floral tape na low quality, na kapag tinusok ninyo sa vanilla cake, ang nangyayari po ay mabubulas yung kulay ng green na tape, tapos akala nila may amag na yung cake ninyo. Okay? So as much as possible, if you have white floral tape, preferably use white floral. Okay? Sa chocolate cakes, okay lang yan, hindi halata yung green. Pero sa mga vanilla cakes ninyo, chiffon, kita-kita siya. Okay? So white. Then, ito, makikita ninyo may umbok dito, di ba? This one. Times. 1, 2, 3. May kasamang hila yun ha, hinihila ko para mahigpit. Then, pwede ko na siyang bitawan at ilock ko na yung aking tape pababa. So, assemble ko na yung 4 ko na small. Ngayon, i-arrange ko na siya base sa arrangement na gusto ko, bukang-buka or hindi, nasa sa akin na yun. So, sa akin, yung gusto ko yung bukang nahihiya pa. Ganito. Okay? Basta malagay, bukang mo yung bulaklak mo. 4, 5, and yung last, 6. So, makita mo na para siyang edisi dito. Kompleto yung 6 pieces na makikita mo. Then, ikot ko ito ng mga 3 to 5 times. 1, 2, then 3. I think mahigpit na to. Pwede ko lang isama yung aking dalawang leaves. Ikot ko ulit. 1, 2, 3. Then, mahigpit na yung pagkakatali ko. Pwede ko nang bitawan ulit. And itong tali ko, diagonal up na siya. Hindi na pa ganyan. Para mas makakatipid ka lang sa floral tape. Make sure na lahat hanggang dulo, lagyan niyo ng floral tape. Para wala kayong maging kalawang sa cake nyo. Or contamination. Kasi minsan yung mga wire natin, may kalawang yan sa loob. Okay? Nalibukan na natin to. Erase na natin yung mga petals natin. And we have our first edible flower. And for sale na po siya ng 150. Wow. Simple lang, di ba? Simple lang. Pero ang bilis yung i-assemble. And pwede mo na pagkakitaan. Mamaya may tapos ang bilis mo. Balik ito. Good luck, te. Alin na? Ay, hindi. Yan. Hinihila lang yan na. Ganyan talaga siya. Ganyan talaga yan, Joy. Medyo
Magkahiwalay po talaga ba? Diba laging close? Yan yung sinasabi ko, Ben. So, huwag mo masyado ibuka agad. Ah, So, sige lang, hawa ko lang. Sisarado ko lang. Oo. Yan, okay. Yan mo na siya. Tapos Ilaki natin. na. Diyan, baliktad yan na. Oh, baliktad yan. Sinabuhay ka kasi kaagad. Ito siya na. Baliktad mo. Ayan. Tapos, ikit mo dito. Then, tali. Siya ako nila. Ito yung tali mo. Okay lang na gumagalaw-galaw mo yan, ha? Okay, okay. Okay. Ito, tama itong mga ito na, ha? Tama na ito. Huwag mo nang galawin yan. Okay lang yan. Tapos yung mga ganyan. Okay, ilan mo na siya pababa. Yung. Yes, yes. Nice Mars. Ilan po ba yung masunod? Patong-patong na. Yes na? Nice to see you. Dito ka naman mag-ilaw sa ilalim. Ay! Okay. Tira ko. Hindi pala dumuduli. Oo. Oo. Oo, last day ako eh. Hindi ako... Kasi nasa ano din ako eh, nasa bahay din ako eh. Lagi ako humahabol na. Ah. Di pala madali. Mm. Nalaman tayo. Dalawin ka. Nasaan ka ngayon? Bukas. Sige, again. Miss you. Namiss kita. Namiss kita. Si Eric yung tagal dito pala. Oo, naalala ko na. Oo, may Eric din. Yung batch ko rin yun. Busy-busy yun eh. Pero siya ka na dyan ah. Sabi nga niya kung alam daw niya na mas maaga sa sana. Hindi pa daw Di ba, te? Hindi na, hindi ka kayanin. Kasi pag pinunta ko dyan, dapat mga tatlong araw. Ay. Naku. Ang ginawa ko lang yun, guys. 6 Hindi hours na. tapos. 150, 150. Kain na yun. Isa na yung ikot ko sa kinasal. Okay. Sige, Jay. Bye-bye. Bye-bye. Good luck sa inyo. Yeah. Thanks, Jay. Parang spark yun. Oh, di ba? Sa una, medyo mahirapan pa kayo, pero masasanay din yung kamay ninyo. But still, that's better than nothing. Yes. Right? Oh, naakala niyo mahirap gumawa ng flower, complicated? Kasi hindi na. Meron yung sa baliktad si Shem. Sheng. Chin lang, chin tayo. Yes. How was it? Sabi ko nga siya, yung mga gumagawa ko, grabe ka talented. Alam ko, so nakikita ko lang eh. Sabi ko talaga parang, grabe yung kamay nila. Dahil ngayon, hindi, kaya ko rin pala. Kaya rin. Di ba? Hindi. Honestly, kung hindi nyo ito subukan, hindi nyo malaman. Amen. Gusto ko talaga ipagmalaki sa inyo na, although I don't want to name names, pero halos nakikita ko, alam kong kilala din yan, lahat na sila. Kung sino man sila. Pero alam ko nung may mga hinahangaan kayo pa, na mga magagaling sa panat, o magagaling sa mga... Yung mga yan po halos lahat estudyante ko. Dumaan mo, halos lahat ay dumaan sa pagkakuan. Yung mga nandito sa CFM, yung nakikita yung nandun, yung science competition, yun nandito sa Palawan. Actually, mga bigyan yung mga estudyante ko dito. Mga from hotels. Yung isa si Chef Eric, nakalimutan ang pangalan ng hotel nila doon. Yung may-ari ng Alitaptapa at yung something na hotel. Yung sabi kayo ng hotel na, bed and breakfast dito. Naglalagay ni Chef. Alam mo, Hi. Yung si Sally Cakes. Okay po. estudyante ko rin yun. Yung may-ari ng estudyante ko rin. Nagadaanan ko nga sa Facebook. Ha? Nakikita ko nga po sa Facebook. Parang ang ano niya Chef, ano siya yung macarons, diba? Yes, yes. Oo. Kasi parang yun yung ano, mga bigger parang sa doon po yun sa struggle eh. Yes, actually, yung mga madali ko supposedly na iturin, it's just the problem talaga is, minsan yung baker din talaga, you have to ruan. Ano na? Oo, di ba ang ganda? Ang ito yung turuan, tapos namimili rin ng lugar kasi yung mga ganun. Meron pa ako IC fundamental class, hindi ko pala dadala dito sa Palawan. Kasi kailangan nun, hindi na pwede sa ganitong venue. Kailangan na talaga sa mga malaking venues. Actually, dapat talaga sa ano tayo eh, sa pesos sa akin. Oh my. Wow. Yung gawa ninyo ngayon na hawak, that's 10 pesos. Wow. 10 Sabi ko, pesos. Yes, and we're selling it for 150 pesos. Change career. We change career. Sinyayo. Ganun yung, kumbaga ganun yung rate na ano. Halos, pero maliban doon sa makikita yung mga makakapalang gawa. Ay, yes po. Kasi syempre, pag mga makapal magawa nila, mas stretch a little to form a concave like this. Patong yung ganyan. Open yung halfway. Stretch a little again. Patong. And roll. Open again. Stretch.
patong, and roll. Locked. Open, open, open. You have your rosebud. And then, add mo na yung 5. Dito ko maglalagay. Dito, dito, or dito. Stretch. Patong. Open. Stretch. Patong. Roll. Stretch. Patong. Roll. Stretch. Halfway patong. Roll. Stretch. Patong. Roll. And locked. Open. 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 And curl. 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 And you have your pure EMF on that rose. Wow. So nice. Mamaya, tigas ko. Pero hindi kasi. So you will see here 14 inches. Ito yung ngayon yung diameter ng fondant na kailangan mo in order for you to cover your 6x4 cake. So pag nag-roll ka, nakita mo na umabot na siya sa 14, you're that's enough na. Hindi unlimited yung ano mo. 8x4 cake. 8 plus 4 is 12 plus 4, 16. So you will look for the 16 inches, this one. And then, pwede rin 17 kung gusto mo. And then, 40 cm. Okay, so ganun lang siya. 40 cm. Then 10 by 4, 24, 12 inches. Nandito lahat. Kaya napaka-importante na meron kayong mat. 6 by 4. So this is 4 by 6 by 4 cake. More than enough. Approximately 250 grams, pero magagamit ko lang 150 lang. 100 matatanggal ko pa. Okay? So, mga mat ninyo, you need to put a little bit of, kailangan maglagay ng shortening dyan. Pagbago pa, at hindi yung masyadong gamit na gamit. Hindi rin po pala ito dapat na sinasabon. Ibababad din lang po ito sa hot water. No? Tapos kapag naibabad din na siya sa hot water, kumuha kayo ng shortening o mantika sa tissue. Ganun nyo. Para i-absorb yung kakababad din na sa water. Tapos, ipadaan nyo sa cold water, running cold water. Just to remove ng kalita-lita, just to lock in. Ulit-ulit yung gawin yan, makakaroon kayo na napakatibay na silicone mold. Pansin nyo yung mold ko kanina, yung dito, kahit na binabali-bali mo, hindi nagka-crack. Yung gilid-gilid. Kasi iba kasi, ayos dito. Yung kahit naman sino mabibigat, mas solid yung pag-roll dito, hindi masyadong mapersa. Pero mas maganda yung isa pa. Yung kaso mahal na kasi yun eh. Yung pinakita mo dati na tingong 1,000 $. Ano yung tsura? Flat. Flat. Hindi ganito. Most of you ganitong ginagawa. Dapat, ganyan. Flat. Okay? Then, buhatin mo para kabilang side. Flat mo rin. So you have your circle. Then, one hand support, other hand will push para makuha mo yung bilog na shape niya. Hindi ka gagawa ng mapa ng Pilipinas. At magagamit ko na dito yung spill ko. Kasi alam niyo ba, lagi kong binabanggit ng Palawan sa mga spill ko. Yun yung mga nerves niyo, ma'am. Mga veins niyo. Hindi pa rin nape-pressure itong mga to. Hanggang paano lang dapat, ha? So, push. O, nandito na siya. Balik. Push. Balik. Push. Balik. This is more than pang ano na to. Malaki na siya masyado. Kasi, pero pinag-iibis ko kasi gusto manibis. Alright. And then, one hand. Full hand. In the middle. Tapos kunin ko dito. Isasampay ko papunta dito. Then, buhatin mo ganito. Kunin mo yung cake mo, your free hand. Doon din ito ilalagay ko dito. Then, kunin ko dito. There. Remove all the air bubbles on top. Kapag may excess kayo na ganito, tanggalin. Kasi ito yung nagiging cause ng gravity. Yung nakalaylay, na pwede maging cause para mapunit ang pandal nyo. You'll make sure na i-remove mo lahat ng airs sa taas. Dikit mo yung pinaka-top portion ng konti. Then, dyan. So, hahaplusin ko lang yung taas ng konti. Mag-alang yung kamay ko. Okay? Then, per to pay, ibubuka ko. Haplos sa taas, buka sa ilalim, buka, buka, haplos, buka. Haplos sa taas, buka sa ilalim, buka, dapit, buka, dapit. Haplos sa taas, buka, buka, dapit. Haplos sa taas, buka, buka, buka. Pansinin niyo yung pagbuka ko, papunta dito. No? Kasi kapag papunta dito, pagdating dito sa dulo mo, naipon mo na lahat ng mga tupi mo dito, hindi mo na alam ang gagawin mo. Okay? Haplos sa taas, pagkatapos kanyang haplos-haplosin, ibuka mo na. Yan. Buka. Pag binubuka ko, hinahaplos ko ganyan, tapos dinidikit ko. Papansin yung kamay ko, halos hindi ko, no? Binibin. Pinaposition ko na sila, very gentle. Haplos sa taas, buka.
Wala pa rin akong tupi-tupi sa ilalim. Pansin nyo na ang nipis na ng fondant ko. Pero, ang tibay pa rin. At, hindi ako naglagay ng shortening sa cake ko ha. Kasi, ayoko masira yung lasa ng ako uubo sa mga nila. Then, ikot mo yung hindi ako mabagal magtrabaho. Mabilis yan. I can actually finish dati, nung nasa kakarap ako, I can finish like how many cakes? 20, 25, ako lang mag-isa. Yung fondant cakes na pinag-uusapan natin, hindi one layer ha. Naturuan ka na maging gusto talaga. Ako may mga techniques ka nang ginagawa talaga to make it fast. Alam mo yun, ano ba, rush work pa. Ha? Kaya ako. Sorry ka, nag-bake. Hindi naman siguro, di ba? Ang natang glaze ko, dapat 10 piso, plus the cake board and cake gum. Okay, so ilalagay nyo muna yon. So ulit, ganun ulit, red color naman, lahat lalagyan nyo muna nun. No red. Pag nalagyan nyo na lahat, tsaka ninyo dilinisin ulit to. And this wala pong tinatapon ng EMF fondant. Not unless, of course, kapag sawa na kayo doon sa leftover ninyo. Pero mostly talaga, ginagamit ko yun for my dummies. And it's very important sa akin na lagi for my dummies. Instruction ng Chef Edwin Picarella. Our cake artist of the day is... Wala po kayo, ha? Our cake artist of the day is no other than... Mary Joanna S. Rizal! Congratulations! Ay! Go! We are now certified EMF user. Next sabi nga, 1, 2, 3, go. We are now certified EMF user. Woo!